Hello guys, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Yan, with me is my husband driving. Papunta na kami guys sa market. Yan. It's Saturday today guys. As usual, mamamalengke ulit kami. Yan, kumusta na kayo mga kaibigan? Today is Saturday as I have said earlier. Ayan, mainit ang panahon guys. Ayan. Ayan, dito kami dadaan, so hindi siya matraffic guys. Magpapaano ba tayo? Refill muna. Ayan guys, magpapa-refill muna kami ng water. Ayan, medyo maaga pa naman guys, kaya siguro may maabutan kaming fresh na gulay and meat, fish, gano'n. Napakainit guys ng panahon. Summer na talaga. Kaya ang pwede kong lutuin na naman this Saturday. By the way guys, today is my rest day. Ayan. Doon lang ako sa bahay ngayon. Pagkatapos mabalengke, huwag muna kaming magmumoling-moling guys para tipid sa gastos din. Kasi kung pupunta tayo sa mall, mapapagastos ka na naman ng day oras. So, masisira yung budget ko guys. Matagal pa naman ang katapusan guys. This week, hindi pa naman tayo susahod. So, sa susunod na week pa. So, medyo matagal guys ang payroll itong katapusan. Ayan. Ayan. So, tipid-tipid muna tayo guys ngayon. Huwag muna tayo mag-moling-moling, bili-bili, mag-shopping dun sa may online. Ganun usually kasi kapag marami tayong pera, malakas ang loob nating mag online shopping. Ayan, so nasa tao lang naman yan guys. Kung gusto nyong makaiwas talaga sa mga ganyan. Kagaya ko, hindi ako nagpupunta ng mall. After office hour, diretso na house. Dati-dati kasi kapag after office hour, punta na kami sa mall. Yun, doon naman, nakakagastos kami guys. So, syempre, pag pupunta ka doon ka na rin magdi-dinner. And then, syempre, kasama mo yung pamilya mo, kung ano-ano yung mga pinapabili nila, ganyan. So, mas maganda na lang na after office hour, punta na lang agad doon sa house. Nang sa ganun, makatipid din tayo. Ayan. Meron kasi akong pinag-iipunan guys. Ayan. So, ang goal ko ngayon is makapag-ipon para sa isang project na naman guys this year. Hopefully, yung project natin sa house is ma-fulfill guys. Ayan. So, nag-iipon ako para hindi na tayo mag-loan. Kasi ang hirap mag-loan guys. Hindi mo may enjoy talaga yung take home pay mo kapag marami kang loan. Ayan, nakikita ko yan sa mga kasama ko sa office. So, as much as possible, ayokong mag-loan. Kasi ang loan naman, may interest yan eh. Yan, sandali lang kami makakuha ng loan kapag sa cooperative natin. Kaya lang, medyo malaki din yung interest. Kaya kung meron kang opportunity or chance na makapag-ipon, mag-iipon ka. Nang sa ganun hindi mo na parang ganun lang din easy money yung loan, pero pag ikukwenta mo naman yung laki naman ng interest niya. So kung lang siya, i-budget mo lang naman yun, makakaipon ka talaga kahit gaano pa kaliit ang sahod mo, makakapag-ipon ka talaga guys. So yun, sana
yung goal ko ma-achieve ko yun, makapag-ipon para sa isang project sa bahay. Hopefully within this year makakapag-ipon ako ng ganong halaga at nang maumpisahan namin yung next project ko doon sa house. So yun guys, sana wag muna akong mag-loan. Yan. Yung mga yung tuition fee ng anak ko, iniipon ko yan. Hindi ako kung darating na yung mga namin, bonuses namin, iniipon ko yan guys. Hindi ko ginagastos. Actually, pwede naman kaming maggastos kung gusto namin eh. Pwede naming mag out of town kung gugustuhin namin, pero sayang guys. Kasi ang hirap mong yan eh. Siguro ipunin mo na lang. And then, kapag may project ka, at least may ka. And then, ang kagandahan kasi nito guys, in case of emergency, meron kang dudukutin. Kasi mahirap din yung wala kang dudukutin in case of emergency, ganyan. Nakakahiya naman ang mag-as ng tulong sa kung sino-sino lang, ganyan guys. Kasi naranasan ko na din yan, yung parang walang-wala ka, ganyan. So, meron din yung time ng life namin ng asawa ko na dumaan din talaga kami doon sa ganyan na hospitalize siya, and then wala kaming mahingan, ganyan. So na-realize ko na mahirap din pala yung wala ka bang yung kukunin na emergency fund mo, so dapat may emergency fund ka. So yun, ayun, kung meron kang chance na mag-ipon ka guys para sa emergency mo, at para na rin sa yan, kung gusto mo rin naman kumain ng masarap, din pwede kang kumain ng masarap, ganun. So hindi naman, kung gusto mo kumain din sa restaurant, at least meron naman, pero wag palagi kasi para makatipid din tayo. Ayan, kung gusto nating makaipon sa isang project sa house or kahit anuman, then dapat magtipid, maging maging matyaga lang, maging matyaga sa work. Ayan, wala namang work na madali, so dapat pinaghihirapan talaga yan guys. So ayan, tapos na kaming naka-refill, and next stop would be sa palengke na. Saturday naman ngayon guys, kaya hindi pa traffic. So yan ang traffic update natin guys. Ayan. Nangawit na itong ko. Oops. Ayan na nga. Ang init. Mainit. Ano kaya ang pwedeng ngayon, Dad? Ano kaya ang pwede nating lutuin for lunch? Ay, oo nga pala, sinigang. Sinigang. Sige, magsigang din tayo. Tama-tama. Ayan. Alam niyo ba guys, na ang sinigang namin, nilalagyan namin ng malunggay din. Ayan. Diniscover ko lang yan. Masarap din. Hindi naman mag-iiba ang lasa ng sinigang mo. Alam mo, at least yung malunggay. Marami kasi akong malunggay guys. Ang malunggay at least nakakadagdag ng nutrients sa kakainin mo. Nutritious. So lalagyan ko na lang or dadagdagan ko na lang siguro ng kangkong, Ayan. O kaya pwede ring okra, pwede ring Sige. Titignan ko na lang kung ano yung fish na pwedeng maisigang namin guys. So, babalikan ko kayo later guys. Ito na guys yung ating sinigang na tuna ito guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pwedeng lagyan ng malunggay guys. Hindi mag-iiba yung lasa niya. Ayan, nilagyan ko ito ng malunggay. And then lalagyan ko ng kangkong. Lutuin muna natin ito. Sinigang na tuna. Ayan guys, nilagay ko na yung kangkong. Ayan daming kangkong yan guys para maraming vegetable. Ayan.
Ayan, mamaya na yan. Luto na. So, ito ang aming lunch for this Saturday. Happy lunch sa inyong lahat.